Good morning! So for today video ay itutur ko kayo sa mansyon ni Madam. Itong mansyon ni Madam ay binili niya halagang 150,000 pesos. Napakaganda ng view ang mansyon ni Madam kasi nasa gilid ng kalsada. Pwedeng-pwede kang magbilang ng masasakyan na dumadaan. At nagbabakasakali na dumaan yung forever ni Madam. Ako na mismo ang magsasabi sa inyo na ang ganda ng mansyon ni Madam. At bago natin simulan ang pag-tour sa mansyon ni Madam, ipapakita ko muna sa inyo ang aking long dress. Itong long dress na to ay binigay sa akin ng isang shop ng mga abaya sa may Jeddah, Saudi Arabia. At ito na nga guys, di na ako makakapaghintay na ipapakita sa inyo ang mansyon ni Madam. Tara na, wala nang paliw-liwi pa. Welcome sa mansyon ni Madam. Ang bahay ni Madam ay gawa sa kahoy at simento. Teka nga muna, parang may mali. Dinidimulis na ng mga carpenter ang bahay ni Madam. Ito na nga ang bahay ni Madam. So it's a prank! Parating nagtatanong kasi yung mga kapitbahay ni Madam, kailan daw ayusin yung bahay niya. Alam naman nila wala pa tayo sa budget. Kailangan pa kumayod ni Madam ng maraming pera para mapaayos niya. Kaya nga sinubukan ni Madam na magre-reels kay Lolo M, baka sakaling magkasahod siya at mapapaayos na ang kanyang mansyon. Kaya kung sinong mababait dyan ay suportahan nyo naman ang aking page para naman magkapera na si Madam at mapapaayos na ang kanyang munting mansyon. Ito na nga, to the rescue ang tatay ni Madam at ang kanyang pamangkin para hakutin yung mga gamit na pwede pang mapakinawangan. Nabihan kasi ng nanay ni Madam na kunin daw yung mga tira-tirang gamit at gagawin niya daw kulungan ng kanyang mga alagang manok. Kawawa naman yung pamangkin ni Madam, ang payat-payat pa tapos nagbuhat ng malaking plywood. Ito pala yung kabuuan ng mansyon ni Madam. Kita nyo naman, tapos meron pang kahoy dyan sa harapan. Kita nyo naman, nasa harapan talaga siya ng kalsada. Kaya thumbs up sa pamangkin kong masipag. Ang kulit daw kasi ng lola niya, pinapakuha sa kanya kung ano-ano para sa kanyang mga alagang manok, pato at kung ano-ano pa. Tularan niyo ang pamangkin ni Madam, kahit walang binibigyan na suhol, si tita Madam niya ay okay lang, trabaho pa din, kaya go go go. Kaya bira, galingan mo para lumaki naman yung braso mo at para tumaba ka na din, kaya go go go. Siguro sa loob-loob nito, ikaw talaga tita Madam, pinapagod mo ko. Kita nyo naman yung bahay ni Madam, unti-unti nang nasisira, sayang yung 150k. Minsan hindi ko na naintindihan si Madam kung ano-ano nang binibili. Gastos dito, gastos doon, pero sinisira din naman. Ako sa'yo Madam, mag-travel ka na lang kaya sa Singapore, sa Japan, sa Korea, Malaysia, UK, at kung saan-saan pa. Enjoy mang buhay. Kaysa kung ano-anong binibili mo, dapat enjoy mo lang ang life. And then bukas nga kasi wala ka nang pambili o wala ka nang gagastusin. Masasabi ko lang sa mga nanonood, huwag niyong gayang si Madam. Dapat mag-ipon kayo. Mag-invest, marami na kayong naipon, pwede na kayong mag-travel around the world. Listen, learn. Kung may bibilin kayo, dapat yung worth it. Kuya, anong tinitingnan mo dyan? Siguro iniisip mo, sayang naman ang mansyon ni Madam. O diba, sabi ko nga sa inyo, magbibilang tayo ng mga sasakyan na dumadaan. Oh, ayan, dumating na naman si Bunso to the rescue. Bibili daw siya ng pangmerenda. Kailangan na daw kasi magmerenda ni Madam kasi napagod siya sa katingin sa mga nagtatrabaho, sila kuya. Naku, walang magawa si Bunso, umakyat sa may puno. Ewan ko ano bang puno na yan, may bunga kasi yan na pwedeng kainin. Sige kuya, bilisan nyo, pagod na si Madam sa katingin sa inyo. Sige bira, malapit na matapos. Parang naluluwa si Madam, nakita niyang wala na ang kanyang mansyon, sirang-sira na. Natatawa pa si Bunso, sabi niya wala na yung mansyon ni Madam. Kulit niya, umiyak na nga si Madam eh. Salamat sa pananood, it's a prank, wala po talagang mansyon si Madam.